So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay, wala muna tayong request video sa ngayon. Me time muna. Okay, me time. Ibig sabihin, yung mga gusto ko munang panoorin na video or na mga battles, especially sa Motus. Sobrang dami na kasing magagandang battle sa Motus, guys. At sabi ko rin sa inyo, 'di ba? Namimiss ko na mag-review dito sa Motus kasi more on flip top tayo ng mga nakaraang buwan. So I think me time muna, no. Although yung mga request nyo nakalista naman yan, dadaan na natin yan soonest, pero sa ngayon sobrang dami ko nang namimiss na battles dito sa Motus. So I think I should watch it at the same time judge na rin, no. So ito galing sa Revolution, it's Vinsane versus Ets. Vinsane, first time ko siya ma-review at alam ko kasama siya or kasali siya sa FRBL 1-up 3. So sayang dahil mauuna kong ma-review yung battle niya sa Motus kaysa yung battle niya sa FRBL. So sayang lang. Ang naka-schedule na yung naka-schedule na yung review natin sa FRBL 1-up 3. September 16. I-start natin September 16 yun. Pero ngayon, ito muna. Si Ets naman, putek. Wala na ako masasabi kay Ets, no? Ang huli kong panood sa battle ni Ets is yung laban niya pa sa round 1 ng pedestal, which is sobrang bitin para sa akin. Kasi, para sa akin, si Ets yung ahead doon. For me, sa nakita kong performance, si Ets talaga yon. Pero yun, boto ko si Ets doon. Pero yun nga, nag-advance si Antonym si Antonym ba? Si Antonym ba kailangan? Tama, si Antonym. No? So, props pa rin naman, walang problema. So, bawi na lang. Ets, bawi na lang. So, let's see kung anong magiging battle yung mangyayari dito. Sana, pukpukan ng mga bara. Sana matindi. No? So, sana wag sila magbigayan sa isa't isa. Yun lang naman. So, umpisahan na natin to. Vinsane versus Ets. Let's go. Nanalo si Vinsane, pinili niya muna si Ets. Una banat kay Ets. Revolution 2, pakinggan natin, laban to. Yo! Alam ko, Vinsane, sa Rizal, mahusay ka na rapper. Bago ko simulan yung rounds ko, tanong ko muna saan tayo magsasaker. Diba? Pero yung gagampanan ko ngayon, ibang klaseng role to. Ang makastrike sa'yo, ayun ang goal ko. Okay. Karangalan mapadpad sa lugar na kung saan maraming animal. Kaya pangako sa inyo, hindi ito ang una't huling laban ko sa Rizal. FRBL game? Yeah! Siya, si Vinsane. Kilala raw yan sa safe house at talagang kaunti ang galit. Tinanong ko si Rayan kung bakit. Alam mo, sabi niya, ganun talaga Ets kapag suki ng damit. Wala namang problema dun eh. Wala namang may pake sa yung gagong desire. Kaso ang kinakatakot namin, bigla kang nagpapa-event kapag may bagong design. Tapos kapag may event yung insane, mga tao pinangingilagan to. Kasi ang mahal na ng alak, may bayad pa yung yelo, tas yung crowd pinahihirapan mo. Sa ganyang kupal na galaw, di na ako magugulat kung biglang iiwanan to. Vinsane, di makatarungan yung yelo, kaya pinagsisigawan ko. Yeah, I speak facts. Palaging on point, parang my laser. Siningit ko lang siraan yung yelo mo. At yun ang icebreaker. Okay. Kala ko pa naman, mga MC dito, mga galante, puta malabo man. Kaya hindi natuloy yung camping natin kinabukasan, ambag mo sa bonfire, panggatong lang. ambag mo sa bonfire, panggatong lang. Ngayon, nag-aapoy kaming lahat. Sa init ng taga-motos, iiyak na to. Total, kailangan kahoy. Ako na mismo sisibak sa'yo. Pero yung grupo mong standard, solid. Lahat mga bossy. Pag binangga ka nila sa daanan, kailangan ikaw pa mag-sorry. Gets ko naman. Wala na kayo sariling pamilya. Lahat kayo ay lonely. Ang hindi ko maintindihan, wala kayong mga bahay tapos yung tawagan nyo homie. Pero wag kayo. Bars. Yeah. Pero wag kayo. May lahat sila, may mga trabaho na. Ayos. Husay. Saludo sa mga gangster na gusto magbagong buhay. Bibilib kayo sa kanila, di sila nag-iiwanan. Yun ang kanilang prinsipyo since birth. Kaya nung tinamad magtrabaho yung isa, nag-resign din lahat dahil yun daw ang teamwork.
Puta, pansin nyo, panay English to. Kasi yung linya, pantindihan daw mismo. Yun ang inyong paraan para yung linya maging mukhang pandikdikan daw mismo. Panay English to. Para yung linya, pantindihan daw mismo. Yun ang inyong estilo para magmukhang pandikdikan daw mismo. Fuck. Kailangan konyo ka magsalita para sa itatayo nila. Nag-joke si Eds. Lang grupo. Pasensya, di ko mapigilang ibisto. Mga miyembro, si Vincent, Okram, tapos Rafian, tapos yung rap group, Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo? Ha? Wala namang problema dun, pero panistong mga INC pagiging MC ko kumpleto. Kaya sige, round mo na. INC kompleto, okay. Incomplete, INC incomplete, diba? Huwag kang mapikon. Ako yung mabait na sa away. Huwag niyong bilangin yung punchlines niya, mas bilangin yung tatalsik niya na laway. Okay po. Okay, putik. Alam ko mapapanood to ni Eds, no? Pero nanibago ako kay Eds dito. So sabi ko kanina bago tayo mag-start, grabe yung Eds na napanood ko, yung huling battle dun sa pagkakaalam ko, yun yung yun yung huling battle na napanood ko kay Eds, yung dun sa pedestal, no? Sobrang lakas ni Eds doon. So syempre ako, I'm rooting for Eds dito na ma-maintain niya yung ganong returns, no? So nanibago ako bakit naging ganon yung returns ni Eds dito. So nag-expect ako kay Eds ng mataas, no? Na na solid yung mga bibitawan niya mga linya. Tapos, ayun, overall na lang siguro, wala akong masyadong narinig na solido mga punches kay Eds, papunta kay Vincent. Okay naman yung mga jokes niya, pero hindi siya ganun ka impactful, no? Ayun lang, medyo lumaylay, no? Or mahina, sabihin natin mahina or magaan yung naging round 1 ni Eds dito. So, tignan natin sa rounds 2 and 3, baka makabawi si Eds. Pero, so far, plain, no? Plain yung naging atake ni Eds dito sa round 1. Vincent. Lines niya, mas bilangin yung tatalsik niya na laway. Okay, putangin na game! Nasaan si Blaser? Blaser, kala ko ba magaling to? Ba't ganito ba natan? Ano yan? Nahihirapan kang mag-start kaya nag-choke ka na lang? Tangina, may nakalimutan ako shoutout. Shoutout B, tangina, galingan mo dyan sa trabaho, I love you. Ikaw wala akong pakialam sa'yo. Magfo-focus muna sana ako sa insane. Kaso biglang nagyaya si Insight, sino ba naman ako para umarte? Tinanong ko siya sinong kabatil. Wanli Ace, sagot niya sa akin. Sabi ko, sige, ikasa natin. Bibigyan ko champagne, pangakong di yan kukulangin. Nag-prepare pa ako ng hard. Di rin pala matutuloy kasi bulaan nakahain. Sight, anong nangyari? Kala ko men, tinodo mo. Sabi mo si Wanli Ace, diba? Ba't si Alieneo to? Puta, wanlay ka ng wanlay. Kasi nungalingan lang pala. Yung Ace, naging Eds. May pagkabisaya ka pa nga. Pero kung di nyo siya kilala, di bale, ako din. Basta ang alam ko lang, siya si Eds. Eds for hotel. Pero huwag niyong ginaganyan si Eds. Walang ginojos yang si pare. Kahit gamitan yan ng spell, ETS na yan eh. ETS ang puta. Ano yan? Atheist Visayas chapter? Okay. Tangina, Bisayang Antichrist. Ikaw pala yun, dibil-dibil. Tangina, wala pala tong Diyos, pues ito'y papabilibin ko. To the point na kada church na madaan ay humiling. Kahit na antikristo ka, di mo na maitatangging ikay nanginginig sa Diyos. Literal at halatang sa pangamoy, I smell your fear. Kasi tingnan nyo yung panga. Ganto ng ganto. Sa lahat ng may mannerism, iba ka. Nagkakadel bagang mo. Hanggang sa aking natantong,
Di ka naka-joga sa naging jowa mo, kakajolak mo, ambot. Nagalit ka kay God, di mo kasi naranasang kumantot. O ina ka, virgin ka pala, tas may pag-atheist ka pa, sang bobo nung idea. Sa lahat ng kilala kong atheist, ikaw lang yung sumasamba sa Christian. Paano? Tunay na pangalan niyan? Ezekiel. Christian na baptized. Di ka naman tough, we can see it in your eyes. Kahit di aminin, Ezekiel ka for life. Propeta ka ng Christian, that's why you're kneeling before Christ. Sight! Puta! Pag mo na uli akong itatapat sa ganito, inintay ko na lang sana yung A's, di ako mag-aapoy sa'yo. Kasi para makablend into sa Christian, nagbabalat kayo. Kala ko na kamelyon jackpot na, kamelyon lang pala. Tangin, nabasag to sa akin magdamag, ako'y malabong magpatalo. Basta si Vince, all out, palag-palag maano-imano. 2006, throwback, Manny Pacquiao kay Oscar Larios, muling magtatanghal sa hometown at mambubuntal ng dayo kasi ano ba sasabihin yan? Puro talo, kulas battle, fiancé ko isasali. May mga linya akong nasabi na rin dati. Maitim, mukhang adik, o idadamay insane battles. Normal na lang yan sa akin. Ganun talaga pag maraming edge, napakaraming pwedeng angles. Yeah. Galing. O kaya titirahin na aking hometown. Kaysa sobrang probinsya ng Tanay at puro puno at halaman. Tanga dito puro tourist spot, magmuni-muni man ang balak. Pag dinala kita sa woods kung saan ang shooting ay laganap, magmumuka yung action movie at mamumula ang tubig dahil dugo ang daranak. Tangina false reference. Saktong malalaglag ka galing, na. Galing ni Vince. Kasi tuloy-tuloy ang punches, parang flow ito ng false. Kaya nga, ito'y talon na. Tangina ganito pagtubong Tanay. Kala mo laging galit. Punto ng taga-Tanay na to'y convincing. Kaya this means, hindi ko na kayo kailangan pang ihani. Kaya putang ina mo, di yung ubrayabang mo sa akin. Puro windmill dito sa amin, boy, sanay na to sa hangin. Pagmumukain lang kitang tuta na maamo at iyakin. Pagduduraan kita sa mukha mo at wala kang magagawa sa akin. Tang ina. At wala rin akong pakialam kahit bata ka. Putang ina mo, walang ganun-ganun sa battle. Wala yang bilang sa hip-hop, kaya nga, it doesn't matter. Galing? Tang ina kaya, it's over! Let's go home! Dinakdakan na ni Vince Carter. Ikaw lang ang hindi makakauwi, helicopter ka kay Linda Carter. Tang ina, solid. Body bag! Tang ina, Vince. First time ko mapanood si Vince. Ginulat niya pa ako. Sayang lang, hindi ko napanood yung FRBL 1 Up 3. Alam ko kasali siya dun eh. Nasa bracket siya eh. No? So, ewan ko. Not sure, pero feeling ko kasali siya dun eh. Sinearch ko na kasi yung mga battles dun and nakita ko siya dun. If mali ako, hindi mali ako. Pero yun, sayang. Hindi ko napanood si Vince sa FRBL. Alam ko may battle siya doon. So, ayun. Grabe yung Vince, tol. Siguro, una ko napansin ang haba ng round niya. Akala ko matatapos na siya doon sa isang linya. Hindi pa pala. Tapos, akala ko matatapos na naman siya sa isang linya. Hindi pa pala. So, ayun. Pero, kahit naman putulin natin, no? Kahit putulin natin sa eksaktong time, minuto, I think lamang na lamang pa rin si Vincent sa ang daming nilamang ni Vincent, no? Kung isa-isahin natin yon, unahin natin sa performance, lamang na lamang sa performance si Vincent, yung stage presence, yung energy niya, yung power niya, yung pagiging agresibo niya, tangina, nakuha niya yon lahat. Punches. Okay, ihiwalay natin yung punches tsaka sa mga haymakers, ha. Punches, tangin, lamang na lamang din si Vincent doon. Mga haymakers na kung saan nabuhayan yung crowd, lamang na lamang din si Vincent doon. So, sa lahat ng aspects ng or elements ng battle rap sa
sa round 1. Puta, lamang na lamang si Vince doon. And para sa akin, malinaw naman yun. Hindi ko na kailangang i-mention pa yung mga lines na tumatak, no? It's Vince sa round 1. It's a 10-7. Sorry, Eds, alam ko makapanood mo to, pero I think yung ang dami mong nag-choke ka pa sa sa round 1. So kailangan kong ihatakin yon kasi unfair naman kay Vincent kasi sobrang pulido niya. Sobrang pulido ng readings niya. Although mahaba yung naging rounds niya, pero it's Vincent pa rin sa score na 10-7. So yun lang. Sana makabawi si Eds dito. Hinahanap kong Eds yung performance ng Eds ng lumaban sa pedestal. Ayun yung Eds na hinahanap ko. So, game? Game! Okay. Lupet, kabisadong kabisado. Talagang na-enhance. Lakas mag-react sa itong mga nilibre niya ng entrance. Inan to, gago po kayo ng inan to. Yun na yun! Puta, umarap ako dito na maayos at formal. Tapos itatapat mo ako sa MC na di naman normal. Sabi niya sa kanta sa jowa niya, tinanggap mo ng buo, sa'yo ko lang ito naranasan. Niyakap mong lahat, maging aking kapansanan. Kung kailangan tumanda, tsaka mo nalaman na may kapansanan ka. Puta, rapper ka na mahusay at greatest. Kung yung ibang magjowa, may couple shirt. Sila ni Maylin dapat pares ng kulay ng braces. Kailangan para silang kulay ng braces. Kaya kahit dugyot, tong tinitinga lang to, pasalamat ka dun, boss. Kasi kahit maraming dumi na nakasingit sa'yo, tinanggap na yung flaws. Bipolar ka, gago! Bipolar ka, gago! Sa bibig ko, di mo Bipolar ka, gago! Sa bibig ko, di mo magugustuhan ng lalabas ano. Di na ako magugulat kung si Maylin biglang kakalas na ko. Kada buwan pa iba-iba ka ng ugali. Puta, aatras na to. Di naman dentista si Maylin, pero siya yung nag-a-adjust sa'yo. Pero di ba, kaya kayo payat parehas kasi parehas kayo nag-gym? Hanip, yung mindset, napaka-grabe na. Health is wealth, yung mindset, napaka-grabe na. Health is wealth, napaka-arte niya. Sige, sige lang. Tayo ko lang. Yo, yung grabe, yung mindset, napaka-grabe na. Health is wealth, napaka-arte niya. Panay, gulay, prutas, wala kayong masasabi Kaso nga lang, pag cheat day, puta, nang bababae ka. Binuntis mo kasi, kaya di ka maiwan. Iwang galawan, huyawa. Sabi ng doktor, i-deliver na yung baby, kaso ayaw mo, gusto mo i-take out yung bata. Kaya ano nagpa-gender reveal sila? Nagulat lahat dito. Out of nowhere, lumapit sa madla. Gender reveal daw yung sa kamag-anak niya, umamin na bakla. Wag mong sisihin si Maylin, bakit ko to binulgar dahil sa kanyang maras na kutob. Nanghihina siyang ipalabas to sa'yo, kaya pinasabi niya lang sa malakas ang loob. Oo, si Insane versus Insane. Parehas namin liga yung dala. Ngayon tignan natin kung sino yung mas maganda, tara ating ikumpara. Mga MCs nyo sa Insane, lagi mong binubusog kaya mga tamad. Puro pa mga gago. Sa akin, hindi ko pinapakain para mas magutom lang lalo. Para mas magutom lang lalo. Tapos pag may event sa inyo, pormahan ng MCs nyo, tataray man. Sa amin, sa sobrang komportable sa isa't isa, mga nakapambahay lang. Ako lang yung nag-iisang host. Walang pake sa stress kahit noo ko kumunot. Sa inyo, marami ng host, pero wala pa rin lumabas at pumutok. Ha? Kaya kong sirain at purihin yung liga ko. Kaya magsialis kayo. Ngayon mo iyabang yung Insane sa mas baliw sa'yo. Okay, so hindi to yung Eds na hinahanap ko. Eds, anyari sa sa returns na nakakalimutan mo pa. So sayang. Bawi sa next na battle. Okay, round 2 na tayo. Yun na yun! Puta, napaka-boring mo, Brad. Nag-all-in pa yan. Samantalang ako, napaka-comfy ko lang. Pachine-chinelas lang na parang isang ordinaryong araw ito'y walk in the park. Ganyan mukha mo. Hindi mo na gets. Hindi ba kaya na i-process ng mga brain cells mo yan? Ang sarap mong laitin ng pangmatalino no? Naka-straight face ka lang. Pero Eds, ba't palipat-lipat kayo ng bahay? Dati repin Quezon City. Tapos naging Pampanga. Ngayon naman biglang naging repin Pasay.
Di ba kayo napapagod maghakot? Pero sa kabila ng lahat ng yon, may isang bagay lang na nakakapagtaka. Bakit puro Luzon cities nire-represent mo? Tubong Romblon ka. Tangina, ikaw lang yung rapper na kayang mag-where you from kahit solohin mo yung track. Okay. Puta, pagpasok ni Tiny Montana niya, Brad, where you from, homie? Raise your flag, homie. Puta, itataas ni Ed, sapat na municipal flag. Para kang panot na tatay. Laging may cap sa uluhan. Lumaki daw siya sa Pasay. Yung real talk lang, lumaki yarn. Tangina kasi Melvin Pasay lang sa intro ng mga uploaded niya na laban. Yung mga tiga Quezon City at Pampanga, madalas ginagatasan kaso tinakwil ka na rin. Kaya sa Pasay, nagsettle at wala nang alinlangang naging taga Pasay yan kasi wala na siyang tirahan. Oo, wala na siyang tirahan. At yun ay double meaning. Itong wannabe feeling prolific sa ibang pamamaraan uminit. Yung pangarap niya na maging big thing, napunta lang sa pagiging victim. Yung kanyang ambisyong mag-uwi siya ng deals ay nauwi lang sa dealings. Tangina dahil sa pagkamapusok. Ayos. 3 syudad na lapagan, kala mo nag-tri-city trip. Naging prodigal yung prodiging sa yabang ay equipped. Iniwan hometown just to prove na mayroon siyang kaya ma-reach pero mali ng desisyon Detroit kay Darko Milicic. Tangina at kung kilala ka sa mga lugar na yan, dito sa Rizal, makikilala ka naman bilang kambal ni Elioneo. Sa kanya na rin mismo nang galing na kahit kadiri hinahain sa video, kinakain neto. Si M-Site talaga mahusay na content creator. Sinasatisfy niya yung needs niya habang sinasatisfy ka niya through humiliation. Poverty porn sa bawat video. Pinagmukha pang masokisto. Kasi pag pinapahirapan siya, doon lang nakokontento. Uy! Nagamit na yung wordplay. Kontento sa kontento, ni-line bite niya lang. Hindi yung line bite, tarantado. Ganun ka kabasura, pang recycle ka lang. Aray! Tangina love set to sa akin, wag ka nang umasang makai-score. Paisa-isa lang ang galaw mo sa motos kasi ang tingin lang naman sa'yo ni M-Site phone. Tangina nakausad lang ng konti, astang hari ka na. Napakamanhid mo naman, pinapadama ka lang. Tangina kasi mas manhid ka pa sa titing, ayaw labasan paglasing. Panaytira ka kasi, di mo naman maabot yung success bars. Tangina dapat mga ganito na lang binabanat ko sa'yo. Yung mga one-dimensional lang at mga mabababaw lang din. Kasi kahit anong babaw lang nung bar, magmumukhang naglimbo rap, it will go over your head. Kasi napakabansot mo. Nakakaawa ka na. Yung ilalim ng kama, kahit nakatayo siya, nahahawakan pa niya. Putang ina, di ka pwedeng maging center kahit sa mosquito na liga. 2 patong lang ng monoblock, hindi ka nakita. Pag sinusukatan ka ng bewang, gamit mini medida. Pag dumidi pa ka, mukha kang tong na hinila. kaya hindi compliment kapag sinabi kang you're the most down-to-earth person na I know. Kasi napakahirap mong utangan. Lagi kang short. Puta tawag niya sa miniature golf? Golf. Sa sobrang short mo, nagiging medium ka lang kahit ilang ulit mag-smoke. Pero mag-ingat kayo dyan. Baka bigla yung mapikon, di ko yan naawatin pag sumugod. Pag yan tumalon, tas sumuntok, puta baka tamaan kayo sa tuhod. O ano? Puro height jokes? Partida ko na yan para magamit mo naman yung mga sulat mong rebuttal. At syempre, para mabanat mo rin sa akin yung slogan mong napakadrama. Ano nga yun? Kaya sige, maliitin nyo ako sa ganyan ako'y natuto na. Ako nga yung pinakamaliit sa lineup kaya ako rin yung nauuna. Sight, find your height ba to? Di paano yan? Ako yung pinakamatangkad. Di nasa hulihan palay ako. Pero okay lang, walang problema. Para sa akin, yay pabor. Pinakamatangkad sa find your height, kaya sa akin yan magtatapos. Tapos. Okay, round 2 ni Vince. Kung i-compare ko yung round 1 niya dito, para sa akin mas nagustuhan ko yung round 1 ni Vince kasi mas
mas na-feel ko yung mga bara niya doon. Mas na-feel ko na mas mabibigat yung mga bara niya doon. Ano pa? Mas powerful yung round 1 niya. Mas energy, alam mo yun, mas ramdam ko yung energy sa round 1 niya. Mas buhay yung crowd sa round 1 niya. So, yun lang naman yung napansin ko. Wala eh. Nag-choke sa Eds doon. So, ang pinagkumpara ko na lang dito yung round 1 ni Vincent tsaka yung round 2 niya. Wala nang kalaban si Vincent dito sa round 2 eh. No? Parang ang ginawa ko na lang kalaban ni Vincent yung sarili niya. No? Kasi ginawa kong perfect yung round 1. So, sobrang lakas talaga nun. So, I'm expecting na ma-duplicate niya yung ganong enerhiya sa round 2. Pero anong nangyari para sa akin, hindi naging ganon, no? Hindi naging ganon katulad, no? Ng round 2 ni Vince, yung round 1 niya. So, para sa akin, ang pinaka umulit lang is yung yung overtime ni Vince. Ang haba na naman ng round 2 niya. Pero yun, nag-focus si Vince kasi sa jokes dito no, which is okay naman, patok naman, natawa naman ako doon. Pero kung yun, sabi ko nga sa inyo, ang kalaban ni Vince dito is yung sarili niya sa round 1. Para sa akin, mas effective, mas aggressive, mas nagustuhan ko yung timpla ng round 1 niya kumpara sa round 2 niya. So it's bibigyan ko pa rin to ng score na 9-6, no. Bigyan ko ng 6 sets dito kasi ang dami niyang jokes dito, no, at hindi rin naging ganoon ka-effective talaga yung ratings nets dito. So 9-6 in favor of Vincent. Rounds 1 and 2, 19 Vincent. Tapos 7-6 naman kay Eds, 13. So 19-13 Vincent. Oh? Di ako pwede maging center sa mosquito? Syempre, maliit ako pero sa bayat mo mukha kang na-dengue. Yo! Yun, ano yun? Lupit talaga. Kala ko pa naman, Sight, nakakatakot yung iyong sinamang gangsta. Pagtingin ko ng itsura, mukhang Hudyo pag Semana Santa. Ngayon sagad kong ginamay. Yo! Ngayong sagad kong ginamay. Sagad ko tong ginamay para sirain kang tunay, ayusin mo. Lalo't nakapako na, walang mabubuhay ngayong linggo. Pinanood ko laban mo isa. Lintek, iba ka. Kala ko pa naman pampukuan na yung laban tapos matindi dinala. Kaso panay buhat lang ng bangko sa kalaban, imbes binara, nagpayabangan sila ni Incognito sino mas hindi kilala. Tapos sa battle, pinatatanggol mo pa yung tatay mong panot. Hindi na siya nag-spit, no. So, sayang. Gising pa ba? Yes! Binadibag ka ni Antonio Bathan. Napaka-stupid mo, grabe. Nilapastangan ka ng imo na nagpakbet bar sa Pilipinas Got Talent. Puta, tinalo ka nun. Tinalo ka ng MC na may mga linyang para kang pakbet, aking sinta. Pak na paka kasi, kaya bet na bet kita. Putang ina, nakakadiri. Ba't nagpatalo ka sa rapper na mukhang tinitigasan sa sarili niyang titi? Putang ina, you got smoke sa tumuto lang, nag-convert lang sa Battle League. Yung nagluto ng pakbet, ginulay tong si Ed, sinimay-himay kala mo weed. Na overpower battle lyrics mo ng spoken poetry. Na prohibit ang word, kaya umadvance yung antonym. Puta, yung kalaban mo nagpopom. Ba't ka nagpadibdib? Itong Eds, nagpakarat. Pinagmukha ka niyang bitch. Oo, bitch, nagpakarat. Kasi puro lang snitch. Pero yung pang-snitch niya dinagana kaya di siya nag-click. Kasi sobrang snitch niyan. Pinagmamalaki pa. May kinantos si Espero sa CR. Ba't binabanggit mo pa? Puta, puro ka daldal.
Ladlad ka na kaya? Ikaw wala ka pang nakakantot, napaka-kiss and tell mo na. Di pwedeng pagkatiwalaan ng puta. Mukha kang tanga. Kada battle ay may damay. Naglalamay ka ba? Parang MTV sa video kay kanyang barang dala. Pag sinalang mo kasi, may kumakanta na. Puta, kahit di mo yan ka-close, bigla-bigla yung mag-o-open. Di mo naman tinatanong, babanat yan ng, uy, I know him. Gising pa ba kayo mga putang ina nyo? Yes. Pero seryoso, pare-pareho lang tayo may mga kamalian sa kahapon. Dahilan kung ba't yung todo natin gusto nating ibigay. Pero iba yung tibay ng mukha mo. Yung tanong sa pagkatao niya hindi na pinatay. Puro na lang procrastinations. Lumilipas yung araw nang walang progress sa kanyang status palagay. Total sa ganyan sanay tong gago, I'll give you another day na nagtatapos sa why. Tangina, ito ba yung hihigit sa akin? Uta malabo yung mangyari. Mission mo lang ako'y kupalin. Ang mission ko'y makilala yung mga MCing tulad natin. Oo, gumawa ako ng sariling liga. Di lang sarili, binubuhat ko. Oo, ginagaya ko si Enigma. Kasi nabago niya yung buhay ng mga gaya natin. Gusto kong magawa din yun sa mga katulad mo. Ako, lumilimbag ako para mamulat ko yung tao. Ikaw, lumilimbag ka lang para kumuha ng panalo. Ako, may insane battles para sa mga katulad mong sa flip-top di umabot at kayo ang dahilan kung bakit ko ginagawa yun. Tumingala ka, hindi ko makita yung mata mo. Putangin na mo, rap ka kasi ng rap. Kamukha mo na si Erap. Mabuti pa si Erap tumutulong sa mahirap, hayop ka. Pero Ed, susap nga tayo. Ba't napakayabang mo palagi pag lumalaban ka na? Pero nung tiningnan ko YouTube channel mo, puro love song yung kanta. Pero hindi yun panlalait. Gusto ko lang malaman mong malabong mapabilib mo ko. Paano ko hahangaan yung pati sarili niloloko? Umaastang tigas pero malambot pa sa koton. Lumang tugtugin na yung estilo mo, wala ka pa sa tono. Kaya kahit pilitin mo pa na magpaka-impacto sa battle, di mo na mabubura ang naging impacto sa amin. At kung tirahin at tirahin man nito yung insane battles, mawala man ako dito, may laman na legacy. Ako ikaw hanggang ngayon pilit pa rin nakikisali. Kaya ultimo kagrupo mo, hindi sa'yo bumibilib. Madali kasing malaman sinong peke kahit di na filterin. Gamitan man ng baliktaran tol, wala ring difference. Dahil ang para sa rap ay para sa rap. Kahit bali-baliktarin. Tangina, ito'y reality check. At ako magte-expose sa mga katulad mong panggap na feeling todong lirikal. Hindi ka magaling. Madalas ka lang nagkakabattle dahil oo ka ng oo pag may labang binigay. Moron, sige lang. Di ko to pwedeng karibal. Ako, putang ina, debut battle ko pa lang, nadala ko agad tong motos sa Rizal. Tangina. At kung akala mo tapos na, putang ina, pare, I'm not done. Sa dami ng hakbang, pwedeng akalaing alakdan. Ikaw ay iwanat pagkatapos nito'y gun. Feeling halang na pinadapat, binilang sa baitang. Ganon kasimple, pumatay sa battle rap, di yung panay pilit na wordplay. Masakit lang yan sa ulo, parang bitin na power nap. Mawawala to ng walang kahasel-hasel, Brad. The way I control double use, maeekisan ni na instant to na parang browser tab. At last, 5 years from now, kung marinig nyo man ulit yung pangalan niyang si Eds, yun ay dahil nakalabang ko siya. And also, 5 years from now, kung hindi nyo na ulit marinig yung pangalan niyang si Eds, yun din ay dahil nakalabang ko siya. Retire. Tangina, solid yung Vincent. Hayop. Ginulat ako ni Vincent. So, na-excite tuloy ako sa review ko sa review ko sa FRBL 1 up 3, no. Whew, grabe. Props kay Vincent. So, I think hindi ko na kailangang iskoran to. It's all 3 rounds Vincent. Na-enjoy ko yung round 3 ni Vincent. Punto per punto yung naging laban dun sa, I mean, yung naging sulat ni Vincent dun sa round 3. Ang ganda, ang linis. Galing Vince, ang galing Vince. Props sa'yo. All 3 rounds Vincent. Wala na ako masyadong explanation dun. Kitang-kita naman, no? Ang daming slip-ups, chokes ni Eds, and kay Vincent naman, sabihin natin, overtime siya all 3 rounds. Pero kahit ikat natin yun, sobrang linis pa rin ang performance niya, and nakuha niya
all 3 rounds pa rin talaga yun, no? So, yun, bibigyan ko pa rin ng 10 puntos yun. Sabi ko, di ko na-scorean, pero formality, bigyan ko ng 10 puntos yun. It's 29 to, bigyan ko ng 6 CS doon sa round 3. 7-6-6-19, no? So, yun. Tambak, no? Tambak talaga sa scoreboard natin, sa score sheet natin, tambak. It's 29 to 19, all 3 rounds, Vincent. Grabe. First time ko mapanood si Vince. Napaka-solid tol. Sana ma-review ko yung liga mo soonest, no? Hoping. Ang dami ko pa kasing ginagawa, ang dami ko pang assignments sa channel, ang dami ko pang battles, ang dami pang requests, no? Sana makadalaw sa insane battles at ma-review ko yung mga battles doon. Revolution 2, magiging pa kayo sa best para sa laban ngayon. Salamat sa mga nag-subscribe sa amin. Kung di na pa subscribe ka na at check nyo lang yung Facebook page namin, Motus Battle League. Siyempre, silipin nyo rin Scene Zone Rap Battle, Insane Battles, FRBL, yan. Silipin nyo rin yan. Siyempre, marami pang ibang liga, Ekisan, Polo, Massive, yan. Check nyo yung mga liga na yan. At eto, boto ng Horado, 3-0, magingay para kay Vincent. Shoutout sa Malinaw naman yun. Maraming salamat Kuya Insight sa mga tropa na bumaba pa. Galing malayo, alam niyo naman medyo magubat dito sa lugar namin. Maraming salamat din syempre sa tropang standard, sa bumubuo ng Insane Battles, kay Casey, kay Joyce, kay Mikay, kay Doc, si Kugkug, si Ozzy, mga tropang Wild Dogs, tropang Lockwell. At saka, tangina, yung misis ko, pakasal na kaya tayo. Yo, shoutout, abangan niyo yung Scene Zone, yung Versifico 3. Wala yun, shoutout kay Vincent. Salamat sa pag-analyze. Babawi ako, promise. Judges. Yung Prince Rhyme, all 3 rounds binigay ko kay Vincent. Bali, yung pinakadumikit na round ko lang. Round 2. Ano pa, dahil sa matagal, medyo maraming play na si Vincent. Pero props pa rin kay Eds. Tapos lang ko piloto ko si Vincent, kita-kita naman ng round hindi na siguro ng pagandaan ni Eds. So kung sakasakali man, hindi nag-rumble, hindi nag-choke si Eds. Napaganda na ako all 3 rounds. Yo, that's a pinoto ko si Vincent. Kita-kita naman sa videos. Bestie. So, ayun. Vincent, no? So, sayang Eds. Nag-expect ako kay Eds talaga dito. Ayun, maging honest ako sa inyo. Nag-expect ako kay Eds na isang solido na performance, pero naging kabaliktaran. Vincent, puta. First time ko siya mapanood, pero ganito yung pinakita niya sa battle na to. So, yun lang. Congrats, Vincent. Bawi, Eds sa susunod na battle. So, yun. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.